Madalas ka rin bang makakita ng sapot ng gagamba? Kung gayon, kaya mo rin bang tukuyin kung anong klase ng gagamba ang may gawa nito? Maliban nga sa simbolo ng swerte ang mga sapot nito, batid mo rin ba na mayroon ka ring makukuhang mutya o perlas buhat dito? Na kung magtangan ka, ay hindi lang marahil swerte ang hatid nito sa'yo, kundi marami pang iba. Hello, what's up? Your best here. Ang mga gagamba na siyang eksperto nga sa paghahabi ng mga web o sapot na yari sa silk ang sadyang nakakabilib nga at kahanga-hanga. Mga mumunting insekto na minsan ay kinatatakutan pero madalas nga ay pinagkakaguluhan. Kinatatakutan nga ito dahil sa mayroong ilang mga uri nito ang makamandag at nakamamatay. Tulad na nga lamang ng Brazilian Wandering Spider na siyang naitalang pinaka-venomous na klase ng gagamba. At pinagkakaguluhan din naman, lalo na nga ng mga kabataan. At siyang ginagawa nilang laruan at pinag-aaway. Ikaw, naranasan mo na rin bang maglaro nito noon? Ang mga mumunting gagambang ito ay madalas mo ngang makita sa mga sanga ng puno sa kagubatan, sa mga kisame at sa likod bahay, kung saan mayroon silang sapat na espasyo para makagawa ng sapot nito. Ngunit batid mo ba na maging ito man ay mayroon ding tinataglay na bertud o perlas o tinatawag ngang mutya na nagtataglay ng bisa kung iyong makukuha. Pero bago ang lahat ay kilalanin muna natin ng lubusan ang insektong ito. Ang mga gagamba o spider sa Ingles ay kabilang nga sa order ng mga Araneae, ang isang air-breathing arthropods na mayroong 8 mga paa. Mayroon din silang mga pangil at mga spinnerets na naglalabas nga ng silk o mga sapot. Ang mga hayop o insektong ito ang siyang pangpito nga sa pinakamaraming klase ng organismo sa buong mundo. Kaya nga saan mang lupalop ay meron ito at makakakita ka. Subalit, maliban lamang sa Antarctica. Mayroong mahigit sa 50,000 klase o species ng mga gagamba sa iba-iba nitong hugis, klase, anyo at laki. Ang mga gagamba rin ay simbolo ng pagiging matyaga at mahinahon, sapagkat sa kanilang sipag at pasensya sa paggawa ng kanilang mga sapot at pag-aantay ng makakain. Ang laki nga at lawak ng sapot ng gagamba ay nakadepende rin sa sukat ng gagambang gumawa rito. Naitapik na nga rin natin ang isang uri ng gagamba na naninirahan naman sa mga siwang ng lupa na may kakayahang gawing bato ang kanilang laway at ito man ay isang bertud at mutya. Subalit mayroon din palang isang uri ng gagamba na may kakayahang magtaglay ng mga perlas o animoy batong na lalaglag sa kinaroroonan nito. Ang mga itlog nga na daladala ng ilang gagamba ay maaari din palang makabuo ng mga solidong mineral na nagiging matigas na bato sa paglipas nga ng panahon. Maliliit lamang ang mga ito at minsan o kadalasan ay kulay na nahahawig sa pilak. Isang bertud na kadalasang natatagpuan sa lupa sa ilalim sa lugar kung saan sila madalas naninirahan. Ito ay nahuhulog sa lupa sa oras nga na mapisa na ang mga itlog o mga anak nito. Subalit ito ay napaka-bibihira lamang. Ang bertud na ito ay mainam na pampaswerte sa buhay, sa negosyo at maging sa paghahanap nga ng trabaho. Pinaniniwalaan rin na sa tulong nito ay maitataboy mo ang mga masamang elemento sa paligid. Ikaw, may mga nakita ka na rin bang mga sapot o gagamba sa inyong lugar? Hello, what's up? Your best here.
Nakakita ka na ba ng butiki na mayroong dalawa o nagsasangang buntot? Ang butiking kumikislap o may kakayahang pakislapin ang kanilang buntot na parang electric charge. Dahil kung hindi pa nga, ay halika sapagkat iyan ang tampok sa video natin ngayon. Ang butiking mayroong electric na buntot. Makabago na ang ating panahon, subalit hindi maikakailang isipin na marami pa rin ang naniniwala sa mga sinaunang pamamaraan at kinagis ng paniniwala, katulad ng mga pampaswerte. Ito marahil ay bunga ng kanilang personal na karanasan na talaga namang sinwerte sila, nakita sa kakilala o dala ng maigting na paniniwala. Isa na nga dito ang paniniwala na labis na maswerte kung makakita ka ng butike na mayroong buntot na sumasanga. Kunin mo raw ito at muling pakawalan ang butike at pinaniniwalaan nga ang labis na maswerteng bagay, bertudo mutiya, buhat sa mga butike. Ito nga ay mainam na gamiting pampaswerte sa mga negosyo o usaping kaperahan. Ngunit narinig mo na rin ba ang tungkol sa butike na kumikislap ang buntot o mayroong electric tail? Dahil ito ay napaka-rare o bibihira nga lamang. Maaring iisipin mo na ito ay sa cartoons lamang posible, kagaya nga ng mga kilala nating mga Pokemon characters. Subalit dahil sa pabago-bagong panahon at evolusyon, ay posible at meron naman talaga ng mga ganitong insekto at hayop. Kagaya na lamang ng electric eel, electric rays o mga pagi, electric oriental hornets, echidnas, at stargazers na mga isda, at kabilang na nga ang ilang species ng mga butiki o lizard. Maaring nagtataka ka pa rin at nagtatanong kung papaano nga bang mag-i-ignite o kikislap na parang may kuryente ang mga buntot ng butiking ito, na kadalasan naman ay hindi natin nakikita. Ayon nga sa pag-aaral, ang kakayahan ng mga butiki o gecko na dumikit sa mga pader, kisame at mga makikinis na mga surface ay bunga ng electrostatic force na mayroon sa kanilang mga paa. Kaya hindi rin imposible na bunga ng malakas na electric force at atmosphere o paligid, temperatura ng hangin at electrostatic na meron na nga sa mga butike, ay makakabuo sila ng kislap, spark o electric discharge sa pagkaway-kaway ng kanilang mga buntot. Ito nga ay napaka-rare o napakabibihira lamang, at sa oras na makasaksi o makakita ka nga nito at naniniwala ka sa mga pampaswerte, ay marapat na kunin mo ito, sapagkat gaya ng nagsangang buntot ng mga butike ay maswerte din ito sa usaping kaperahan. Ikaw, nakakita ka na ba ng butike na may kumikislap na buntot? Subalit lagi pa rin nating tatandaan na ang mga pampaswerteng kagaya nito ay pawang gabay lamang. Kailangan pa rin nating kumilos at magsipag, at huwag nating iasa na lamang sa swerte ang ikakaasenso ng ating buhay. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Pamilyar ba kayo sa hayop na bayawak o tinatawag sa Ingles na monitor lizard? Isang klase ng reptilya na kadalasang namumuhay sa mga kabundukan at kasukalan. Subalit batid mo ba na ang hayop din palang ito ay mayroong tinataglay na bertud at mainam ding ginagamit na gamot ang ilang bahagi ng katawan nito? Kaya naman kung mahilig kayo sa mga kakaibang kaalaman at mga natatanging bertud buhat sa kalikasan, ang videong ito ay para sa inyo. Ang bayawak o monitor lizard ay isang klase ng lizard na kabilang nga sa genus ng Varanus. Sila ay kadalasang matatagpuan sa Africa, Asia at sa Oceania, at mayroong mahigit sa 80 klase o species nito.
Kung pagmamasdan ngang mabuti ang mga bayawak ay isang malaking bersyon ng mga butiki o lizard na mayroong matatalas na buntot, kuko at maaaring humaba ng hanggang 10 talampakan. Kadalasang pagkain ng mga bayawak ang itlog, iba pang maliliit na hayop sa gubat, isda, ibon at mga insekto. Subalit mayroon din palang 3 klase nito, ang bitatawa, mabitang at olivaceous na matatagpuan nga dito sa Pilipinas, ang kumakain pala ng prutas at mga gulay. Subalit narinig mo na ba na kinakain din ang karne nito at mayroong lasa na may kukumpara nga sa lasa ng karne ng manok sa mga bansang India, Nepal, Australia, Africa at maging dito sa atin sa Pilipinas. Ito ay sapagkat ang taba o langis pala ng bayawak ay mainam palang ginagamit bilang tradisyonal na medisina. Ang dila at ang atay ng bayawak ay isa palang mainam na pampagana sa mag-asawa o aphrodisiac. Samantalang sa Pakistan at sa India, ginagamit pala nila ito bilang mabisang panlunas sa mayroong rheuma, hemorrhoids at sakit sa balat. Samantalang isa naman itong delikasing putahe sa Vietnam at saka sa Thailand. Ang mga balat din ito ay minsay ginagamit bilang alternatibo sa paggawa ng leather na ginagamit naman sa paggawa ng wallet, sinturon at mga bag. At higit nga sa lahat, ang mga bayawak pala ay nagtataglay rin ng kakaibang bato sa kanilang katawan na kung tawagin nga ay bertud ng bayawak. Kung sakali nga na makakuha ka nito, ito pala ay mabisang pampaswerte sa buhay, sa negosyo, pangproteksyon at pangakit ng swerte sa kaperahan. Isa itong klase ng bato na namuo gamit ang iba't ibang mga mineral na nakain ng bayawak at kadalasan nga ay ang mga matatandang klase lamang ng bayawak ang maaaring magtaglay nito. Ikaw, nakatikim ka na kaya ng karne ng bayawak? O maaaring hindi ka pa nga nakakita ng hayop na ito? Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam, dito yan sa Best Tara TV. bes, sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salina ng panibagong dunong, mga bagay na sa buhay ay makakatulong.